May tanong sa akin, attention, ang hindi pagsagot ng tawag ay nangangahulugan na tinatanggap mo na ang consequences na ito. All contacts will be informed about your loan, blacklisted to NBI and due police clearance. We will send your picture to your barangay and municipality for record of negligence for not paying your loan obligation. We will send notice warning letter for termination to your employer. Kindly inform me again. Ganyan po yung mga text nila. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. O, nakita nyo ha. Ito raw po no, yung mga consequences no, na sinasang-ayunan ninyo pagka daw po kayo hindi sumagot sa kanilang mga tawag. So dito po sa ating video, aalamin po natin no, kung may katotohanan po ba itong mga pinagsisend nila sa inyo. Okay? Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa atin na rin pong pagsasaliksik at pagtatanong sa ating mga kaibigang mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad na dapat po natin bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamaraan ng pautang at maling pamaraan ng paniningil. Sige po, sagutin po natin yung pinadala nyo. Pero bago po yan, pasensya na ho, di ako nakapag-upload kahapon dahil napagod po akong sobra dahil sinamahan ko po yung aking mama, no, ang aking ina, dun sa celebration ng birthday ng kanyang kapatid, na Tita Flor. Tita Flor, happy birthday po, belated, no? At napakasaya po nung event ninyo kahapon, no? Busog ho kami. Pero talaga ho sobrang traffic. Grabe, papunta ho, 4 na oras. Pabalik, 4 na oras din. Sobrang traffic, no? Pero ang importante doon, nag-enjoy ho yung nanay ko, no? Tsaka nag-enjoy po yung aking tiyahin. Sige po, sagutin po natin. So, ito po ang sabi nung nung bugok na ola ninyo, no? Attention, ang hindi pagsagot ng tawag ay nangangahulugan na tinatanggap mo na yung mga consequences na ito. Doon po muna tayo. Okay. Nakita nyo yung mga katarantaduhan nito mga to, di ba? Sila mismo gumagawa ng yung sarili nilang patakaran, no, na wala naman sa libro ng batas, di ba? Ang pagsagot ang hindi ba pagsagot sa tawag nangangahulugan na tinatanggap mo na yung mga consequences, samantalang kayong mga bugok at abusadong online lending apps ang gumawa ng sakit ng ulo nyo. Kung kinakausap nyo ba naman ng maayos yung mga kliyente ninyo, pag tinatawagan nyo o pag nagpapadala kayo ng mensahe maayos, sasagutin kayo niyan. Okay? At isa pa, baka mamaya tinatawagan nyo sa hindi kumbinyenteng oras. Di ba nakalagay yan sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices? Di ba? Hindi, kumbaga, hindi katanggap-tanggap or bawal yung pagtawag sa mga alanganing oras o sa hindi kumbinyenteng oras. May oras nga sila nilagay doon, di ba? Dapat hindi mas aaga sa alas 6 ng umaga at hindi late, no? O hindi mas late sa 10 o'clock. Okay? Baka mamaya tinatawagan mo yan nasa opisina. Di ba? Oras ng trabaho. Manong tawagan mo sa break time? Di ba? Anak ng kamote. Dapat yan tinanong nyo yung mga best time to call. Meron naman ganun eh. Kayo kasi, maski madaling araw, hating gabi, tinatawagan ninyo. Oh. Kung nagpapahinga yung tao, o kung may ginagawa yung tao, di ba? Tapos sasabihin mo, magiging kumbaga tinatanggap niya na yung mga consequences na sinulat nyo dito. Mga siraulo talaga kayo. Ito po yung isa sa sinasabing consequences. All contacts will be informed about your loan. Di mali na kagad. May paglabag na kagad sa batas. Meron po tayong Data Privacy Act. So breach na yon, no, nung inyong data privacy. Wala hong sino man tao ang po pwede makaalam yan. Yung inyong utang. Diba? Kasi, mapapahiya yung tao eh. Tsaka isa pa, importante ang detalye ng isang tao. Hindi mo dapat kinakalat yan. Dapat yan, meron kayong kumbaga sense of responsibility na yung information na ibinigay sa inyo, dapat yan sa inyo lang nag-stay yan. And after matapos ang utang, kung hindi na manghihiram ulit, dapat yan. No, kasi may panahon ho yan, no, kung gaano katagal nila dapat mawala sa sistema nila. But unfortunately po, tatapatin ko na kayo.
Sa age natin sa internet, wala pong information na na po pwedeng tanggalin. Talagang nandiyan na yan. Okay, ngayon, ang importante lang doon is mapangalagaan nila yung safety niyan. Okay, hindi dapat siyang kumakalat kani-kanino. Kaya lang, lagi kong sinasabi yan doon sa mga previous videos ko, na isa sa negosyo nito mga bugok at abusadong online lending apps is yung pagbebenta po ng information nila. Ba't ko nasabi yan? Kasi tingnan nyo ha, sila walang ngimi na sabihin sa ibang tao, diba, yung inyong information. Isa yon. Pangalawa, bakit ho nila kinukuha o ninanakaw yung mga laman ng ating contact details? Di po ba? Talagang inukuha nila yon. And not only that, lahat po ng mga sites na pinapupuntahan nyo sa basta po napasok nila yung cellphone ninyo. Definitely, nakuha na ho lahat ang data ninyo. So, ano saan nila gagamitin yun? Di po ba? Sa tingin nyo ho ba yung pagpapautang ang talagang negosyo niya mga bugok na yan? Hindi ho. Sa PAOK na po mismo nanggaling na merong koneksyon yan, no? Maaring koneksyon ang Pogo tsaka ang mga bugok at abusadong online lending app. So, ibig sabihin ho, illegal na na Pogo, syempre, kailangan niya luminis. So, ang gagawin niya, ipang papautang. So, kung ano man yung papasok na pera, malinis na. So, money laundering po ang ginagawa. Di po ba? Tsaka maliit na pera po, isa mo, 1,500 pesos yung dinidisburse nila. So, ano ho yung main nila na negosyo? Yan, pag nanakaw ng detalye, binibenta ho nila sa iba yan. Diyan ho sila kumikita. Pansinin nyo ho, simula nung kayo ay mag-download ng kanilang apps, di ba? Kung ano-anong mensahe na ho dumadating sa inyo, kung sino-sino na ho tumatawag sa inyo, di po ba? Kasi nga ho, naibenta na ho yung inyong information. Kaya kung hindi lang din naman talaga kailangan ninyo na manghiram dyan sa mga bugok na yan, huwag nyo na hong hiraman. Kasi ho, buong detalye po ninyo ang mawawala sa inyo. Mapapahamak naman po kayo. Okay? Tapos sabi pa po dito, blacklisted to NBI and police clearance. Bakit? Paano nila magagawa yun? Oh, wala. Kasi ganito lang po yan. Magkakaroon lamang po kayo ng record sa NBI at saka sa inyong police clearance, no? Pagka po meron kayong may napatunayan or na kayo na hatulan, no, ng criminal case, no? Yung krimen na ginawa ninyo, napatunayan ho. Yun po magmamantsa yun sa NBI po ninyo tsaka sa police clearance. Pasensya na ho kayo sa inyo. Yun lamang po magiging dahilan, no, para kayo magka-record sa NBI tsaka po sa police clearance ninyo. Yun lamang po. Huwag ho niyong paniwalaan na hindi kayo nakapagbayad ng utang, magkakaroon naman sa iyo. Hindi ho. Di ba nakalagay nga po sa ating konstitusyon na walang nakukulong sa utang? Bakit kayo magkaka-record? Kasi magiging conflict yun. Diba? Kasi biruin mo nakalagay sa konstitusyon, walang nakukulong sa utang. Pero, sinasabi ng mga tanga na to, magkakaroon kayo ng record sa NBI, di conflict. Di po ba? Kasi ho, ang utang ay usaping sibil po yan. Okay, kaya nga po yan, kung ihahabla kayo, kung sa utang lamang po, is sa small claims court. Pagka yung inyo pong nahiram is hindi lalagpas ng 1,000,000. So, ibig sabihin po yan, 1,000,000 pababa yan. Okay po, sana po sana po kahit paano nabibigyan ko to ng no. Pero ulitin ko po ha, wag niyo ho silang lilinlangin or magpapatalbog ng tseke. Kasi po pagka kayo po ay nanlinlang at nanloko, okay? Yan po ay estafa. Meaning, nag-submit kayo ng peking requirements, nagbigay kayo ng mali information, yan. There's a possibility na makasuhan mo kayo ng estafa which is may criminal liability. Isa pa po, yung pagpapatalbog po ng tseke. Yung nag-issue kayo ng tseke, alam nyo naman na wala na close account na or walang pondo, ayan. BP22 may criminal liability din po yan. Yung po yung dalawa no na kaso na mayroong criminal liability. Okay? Kaya pagka kayo ho manghihiram, make sure ho na hindi kayo nanloloko ng lilinlang or hindi ho kayo magpapatalbog ng tseke. Okay po? Sige, tuloy po natin. May sinasabi pa sila dito na we will send your picture to your barangay municipality for record of negligence for not paying loan obligation. Ano daw? Wala hong ganun. Picture? Sa barangay tsaka sa munisipyo. Hindi nga sila makatungtong ng barangay.
Tsaka sino papansin sila sa munisipyo para ipopost yung picture? Ano yun? Wanted? Ano yung sasabing negligence na record? Wala akong ganun. Wala akong pwedeng magsampa sa inyo ng kaso ng negligence dahil sa pagbabayad ng utang. Sira ulo tong mga to. Nag-iimbento lang yung mga yan eh. O, dun po sa isa. Will send notice warning letter for termination to your employer. O, ito ho mali na kagad. Magsesend daw po sila ng warning letter notice. Pero, for termination, sira ulo ba kayo? Mga bugok talaga kayo no? Wala hong ibang makakapagpatanggal sa inyo kung hindi yung inyo lamang pong pinapasukan na employer. Kasi po, yung panghihiram ng pera, personal nyo ho yan eh. Di po ba? Not unless kung nakasaad ho yan sa inyong, sa inyong employment contract. Kasi po, may mga ibang trabaho, no, na pagkwari involved sa lending, sa financing, no. Kailangan talaga yun. Pwede sila manghiram, okay? Pero kailangan maayos yung kanilang pagbabayad. Kasi once na ma-check yan sa NFIS or sa CIC, meron ho silang kumbaga bibigyan sila ng karampatang parusa. Hindi ho sila tatanggalin. Kasi kumbaga yung image po kasi nung employer ang pinoprotektahan doon. Okay? Lilinawin ko may mga ganun kasing senaryo. Kasi may napasukan na ho akong ganyan. Kasi nga ako, ang hanap buhay ko is lending tsaka financing eh. Di ba sa paniningil po tayo. So, nakasaad ho doon sa contract ko na yon is, pwede naman ako manghiram pero hindi ako dapat nagpa-pass due. Pag mag-pass due ako, may karampatan siya na na parusa, no, kung yun nga, magpa-pass due nga ako. So, pero hindi naman nila ako tatanggalin. May karampatang parusa lang. Kasi nga, ang pinoprotektahan doon is yung, I don't know kung yung image ng company or what, pero mainam na rin kasi yun. No, na pwede ka mangutang. Pero kasi ang inaano natin doon is, pag ikaw nang hiram, dapat alam mo sa sarili mo na kaya mong bayaran. Di po ba? Huwag mo natin papasukin yung, may mahihiraman. Sige, pwede yan. Hindi ho dapat ganun. Okay, ako lagi ko sinasabi sa aking mga video na, kung hindi naman ho talaga natin kaya pang bayaran. Alam natin sa sarili natin na hindi natin kaya pa yung obligasyon ng mangbayad ng ganitong halaga. Wag na muna tayo manghiram kasi tayo lang din po ang maaapektuhan. Tingnan niyo yung mga bugok katabusadong online lending apps na yan. Kasi wala hong credit investigation, walang verification yan, tsaka walang evaluation. Di po ba? Ang gagawin niyan, sisimulan kayo sa mababa, pataas. O di nang huhula lang. So ngayon, pagka na-reach nyo na yung peak nyo, di ba? Hindi na kayo makakabayad. No, kasi nandun na kayo sa peak nyo eh. Kasi hindi nila pinag-aralan eh. Unlike ho ang mga bangko, no, yung lending financing na mga registered or legitimate, inaalam ho yun. Kung kakayanin nyo ba talagang magbabayad, may evaluation po kasi yan. Hindi ho yung basta-basta na, sige, pwede ka 500. Nakabayad, gawin natin 1,000. Nakabayad, gawin natin 2,000. So on and so forth. Hanggang doon sa dulo, hindi nyo na mabayaran kasi, kumbaga, hindi nila chinek yung inyong financials kung kakayanin ninyong bayaran. Di po ba? So, doon po kasi marami talagang maraming nababaon. Yung sisimulan sa mababa hanggang sa so yun ho ang kailangan nating pagtuunan ng pansin yung sa sarili muna natin na alam kaya ba natin. No, kaya nga ho ganito yan eh. Di po ba minsan nag-a-apply tayo 20,000 pero ang bangko approval lang tayo 10,000. Kasi nag-evaluate sila, nag-check sila na, oy, hindi mo pa kaya tong halaga na to, dito ka muna. Pero pagbibigyan ka namin. Kasi ayon sa aming evaluation, ito pa lang ang kaya mong bayaran. Kaya sana po naintindihan natin kasi para lang po din sa atin yung sinasabi ko sa inyo na hindi tayo mabaon. Kasi po, unang-una nating i-assess sarili natin. Kaya ba natin siyang bayaran? Diba? Kung hindi natin siya kayang bayaran, huwag muna tayo manghiram ng ganong kalaki. Baka siguro mas maliit. Di po ba? Kaya doon tayo manghiram sa mga legitimate. Kasi sila nag-i-evaluate po yung mga yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa muli po, yun lang.